Nag-away na uli. Yo! Ay, What's up, boss, Jonathan? ngayon lang ako nakabalik. Pasensya na kayo kasi wala tayong hirap ng mga signal natin. Okay, no Kumusta, worry. kumusta? Yes, yo. Kumusta Brother, mga good brothers evening. and sisters dyan sa ating platform? Kumusta? Eto, kahapon lang meron kaming in-announce na may nabautismohan uli na Katoliko. Ah, Ano to Totoo ito. Kuya Robin, pwede nyo po ipakita? Di ba meron tayong proof? Busy ako, busy. busy. Maya. Busy. Busy daw siya. Sige, walang Ayun. problema yan. Kahit may 1 milyon kayo na bautismuhan, wala mang problema yan eh. Ang tawag namin dyan. Anong inakyat mo pala dito, Bro Jonathan? Tayo ba ay magdi-discussion? Kanina pa ako Tanong sa nga. inyo. Wala kayong topic. Ang narinig ko lang yung mga sige. members. Magbigay lang ako ng topic para may topic tayo. Okay lang ba? Okay. Okay. Ano naman to? Paborito nyo naman ito. Hindi naman ako nagano yung mga talaga ito. Pagdating sa Christology, alam na alam nyo ito. Dito sa mamili ka. 5:20. Paano nyo itong Naku, favorite ipaliwanag namin itong lahat yan. 1 Juan 5:20? Bro Jonathan. Bago ka Ayan. Bro Jonathan. Bago ka magbigay ng topic, pwede bang makiusap sa iyo bilang Kristiyano ba na sana sa gagawing pag-uusap natin, kalmado lang at wag mo kaming pagagalitan Hindi, wag mo kaming pag sisisawan. malakas yung pusis ko, pasensya na kuya. Ngayon, Okay. ko na. Ganun lang talaga pusis ko. Nanawagan Okay, na pwede. si Numina Sakray. Kaya ganun lang talaga ang pusis ko. Kailangan, iwan ko ba, bakit ganito talaga ang pusis ko? Pero mahal na mahal ko kayo. Yan, basta yan lang Yan. talaga, pasigaw lang yung ko kasi maingay dito sa pwesto ko siguro. Wala ako sa studio ko, kaya nandito ako sa natin. So, magtanong lang ako dito dito lang sa 1 Juan 5:20. Pwede nyo ipaliwanag, tapos pagkatapos nyo, pwede ako magtanong. Okay ba? Okay, sige. Sige, alright. Sige, umpisa niya. Medyo magabi na rin kasi. Medyo data lang kasing gamit ko, kaya dito ako magtanong mamaya kung kasi nga sa 1 Juan 5:20 kasi, klarong-klaro kasi ito para sa akin Klarong-klaro talaga ang tinutunay tunay na Diyos si Kristo talaga eh. Iwan ko lang kung anong payag nyo dito. Dito ako magtanong mamaya. Sige, paliwanag nyo. Yung salitang tunay na Diyos na binaab. Tuloy po. Kuya Alpa, tuloy po, kuya. Ayun po. Sige po. Kasi kung magtatanong po si Ka Jonathan, kasi sabi niya kasi, maliwanag na binanggit ang tunay na Diyos dyan sa 1 Juan 5:20. Alam naman natin na ang ating Panginoong Hesukristo yun eh. Kaya lang kung titignan natin yung syntax o yung pagkakaayos ng talata, yung pagkakasunod-sunod ng mga salita doon, alam naman natin na pagkatapos ng pangalang Hesukristo ay period. Alam naman natin yung period ay yun ay katapusan ng isang sentence o paragraph. So meaning it denotes another topic kapag mayroong period. At may nakalagay doon, Jonathan, na ito. Yung ito kasi, di ba, kapag tinuloy natin yan, ito ang tunay na Diyos. Ibig sabihin, yung ito, Jonathan, tumutukoy yan kay Kristo, no? Yung ito. Jonathan. Bro. Yes. Mamaya, tuloy mo lang. Kaya yung ito, bro, ano ba ang gender form ng ito kapag nilaliman natin sa paggamit po ng grammar? Saan po ba ginagamit yung ito? Lalo na pag pumunta tayo sa English grammar, it, di ba? Or this. Saan ba ginagamit yon, yung this or ito, bro? Yes, tuloy mo lang, Lods. Tuloy mo lang. Gusto ko sanang maliwanagan sa aral ng Katoliko, Bro Jonathan.
Kasi nga, kung pag-aaralan natin ng malalim, no? Yung ito or this, alin ba tinutukoy dito, bro, sa unang Juan 5:20? Kasi alam naman natin, si Jesucristo kapag pinag-aralan natin, ay meron siyang gender eh. Diba? Alam natin na siya ay lalaki. Kaya kapag ginamitan siya ng pronoun, diba? Pwede ba na this or ito, Jonathan? Sige, Lods. Tuloy mo Hindi lang. Tuloy mo alam lang. yung masculine, feminine, daughter. Opo. Hindi niya alam yung mga yun. Okay po. O, sige, okay na ako, Jonathan. Okay na yun? Okay na? Sige, sige, sige. Sige, ito nang tanong ko, Lods. Kasi conscious lang talaga ako. So, marami kasing mababasa sa translation sa ibang salin, no? So, babasahin ko lang ditong God's Words Translation. Alam ko, gumagamit din kayo dito. Ito yung mababasa natin sa 1 Juan 5:20, 5:20, no? We know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we know the real God. We are in the one who is real, His Son Jesus Christ. Dito na ang dugtong. This Jesus Christ is the real God and eternal life. Ayon po yan sa God's Words Translation. Ano bang paliwanag nyo dito itong translation? Ano na ito ginagamit ko? Ito ba ay maling salin o tama? Mali po yung salin na yun, kuya, kasi kung mapapansin nyo po, muling binanggit yung pangalan sa last part ng talata, yung pangalan ni Kristo. Okay. Maling At salin. pagkatapos, kasi, alam mo, mga translation, kapag paraphrase, meron na yung bahid ng kanilang theological thinking, theological faith, theological idea. Nababahiran na yun ng ganon. Ang totoo, kung halimbawa, translation by translation lang din ang pag-uusapan, meron din kaming translation na ang tinutukoy dyan na this is the true God, the Father. Merong ganon na translation. God the Father ang inilagay dyan. Pero kung halimbawa naman ang pag-uusapan natin ay hindi tayo pupunta doon sa mga paraphrasing ba? Okay, para sa inyo, maling Pupunta lang salin. tayo doon sa pinaka... Oo naman, kasi magkaiba ang anak at ama. Para sa iyo ba, magkapareho ba ang anak at ang ama? Magkaiba. Isa, tawag, sa nature, isa. Yung aral namin sa nature, isa. Pero yung persona nila, magkaiba. Okay. Pero mananatili. Next question, kasi sabi mo nga, maling salin, no? Mag-next question ako. Kahit pa sabihin natin na pareho sila ng nature pero meron pa rin pagkakaiba, mananatiling may pagkakaiba. Okay. Ang ibig lang sabihin nito, kung meron silang pagkakaiba, hindi natin pwedeng sabihin isang Diyos lang yun dahil may pagkakaiba nga eh. Diba? Okay. Next question ako. Kasi sabi mo, doon sa binasa ko, maling Diba salin. Okay. Next question ako. Pero punta naman ako sa ibang salin. Dito sa International Standard Version. Ito yung ating mababasa sa ganun same pa rin talata. We also know that the Son of God has come and has given us understanding so that we know that true God. Ito yung dugtong. We are in union with the one who is true, His Son Jesus, the Messiah, who is the true God and eternal life. Ito ba para sa inyo? Ito sa International Standard Version, ito ay maling salin pa rin para sa inyo?
Dagdag lang naman nila dyan yung term na who is. Meron bang who is sa Greek? Additional word lang naman nang nag-translate yan eh. Ngayon, para maintindihan mo, paano ba namin sinasagot yung paniniwalang Diyos si Kristo based on 1 John 5:20? Simple lang. Isinasaad ng Biblia na mayroong dapat makilala dyan. Kasi ang sabi ng talata ng Biblia, upang ating makilala siya na totoo. Okay. Kapag sinasabi ng Biblia Oo. na upang makilala natin siya na totoo, so logically speaking, kailangan mo siyang makilala. Pagka sinasabi naman natin kailangan mo siyang makilala, therefore hindi mo pa siya kilala, kaya nga kailangan mo siyang makilala. Yes. Kaya nga merong sinasaad ng Biblia upang ating makilala siya na totoo. Ngayon, sa Biblia, sino ba ang hindi kilala nung mangaral si Kristo? Sa John chapter 7 verse 28, sabi ni Kristo, ako'y inyong nakikilala at nalalaman din naman ninyo kung taga saan ako. Sa talatang yon, hindi po pwedeng si Kristo ang hindi kilala. Kasi si Kristo, kilalang kilala, hindi lang sa pagkatao niya, kundi maging sa kanyang tahanan. Pero kung itutuloy mo yung pagbasa sa Bible verse, kung sino ang hindi kilala na dapat makilala, sabi ni Kristo doon, datapwat ang nagsugo sa akin ay tunay na hindi ninyo nakikilala. Sa madalit sabi, ang dapat makilala na isinasaad ng Biblia na tunay na Diyos, walang iba kundi ang nagsugo sa Panginoong Jesucristo. Alright. So, Yun ang Ama. follow up ko lang, papulaanan mo na maling salin yun. Meron bang who is doon sa Okay. Greek? Alright. Meron ba? Wala, Narinig diba? na lahat, no? Maling salin daw yung binasa ko. So, punta naman ako dito sa ibang salin naman, the Living Bible. Babasahin ko sa the Living Bible. And we know that Christ, God's Son, has come to help us understand and find the true God. And now we are God because we are in Jesus Christ, His Son, who is the only true God and He is eternal life. Ito bang the Living Bible, ito ba ay maling salin din para sa inyo? Anong sabi doon sa nabasa mo? We are God? We are in Jesus Christ, His Son, who is the only true God, Tuloy. and He is eternal life. The Living Bible po yan, the Living Bible. Para sa inyo, maling salin pa rin ito. As long na ang Maling salin pa rin. Hindi, unahin mo muna, maling salin o tama? Hanggat ang salin ay Magsabi ka muna, isinasaad ng... maling salin pa rin ito. Mali kapag sinasabing Diyos si Kristo. Lagi ka na lang yung galit. ano ko, maling salin itong binasa mo, maling salin pa rin. Mali lahat ng salin kapag sasabihin Sige, paliwanag ka. Sige. Magpapaliwanag uli ako. Kasi kapag kinilala mong Diyos si Kristo, so lumalabas, pang ilang Diyos mo si Kristo. Hindi naman kasi po pwedeng hindi sabihin hindi pang ilan eh. Kasi para sa inyo, ang Kristo one person. Nang dapat ipinakilala dyan, second person, the true God. Diba? Opo, kuya. Hindi po, Pero- ano ni Jonathan na yung The Living He's Bible the second person, parang- the true God. Pwede ba namang magkontrahan yun? Kaya dyan sa salig yan, mali pa rin dyan sa salig na yan. Yan dyan sa talatak yan. Okay, yun na yung Pinaliwanag kasi yun. yun ang paliwanag nyo. Okay, alright. Thank you sa paliwanag. Salamat. Alright. Pero pinabulanan Parang mo, ito boiling ay maling salin. Okay. Pero sa Bro, talatang Jonathan. ito, Isipin mo ba na sa talatang ito ba? Yung talatak yan. Sa talatang, ito nga. Sa talatang ito, binanggit dito, may dalawang
person at nature. Sang-ayon ba Nasa kayo dito? 1 Yes John or no? 5:20 no. Hindi kapag ka nagsasaad ng salin ay Diyos si Kristo. So babasa muna ako para patunayan ko rin kasi patunayan kasi dito ang ano namin person and nature. Kasi patunayan ko muna. Dito muna ako magtanong mamaya, no. So dito sa babasahin ko dito sa My Catholic Faith. Kasi patunayan ko lang na ang aral namin magkaiba isa yung nature kung magkaiba ang persona dito. Ang persona ay isang Pwede magtatanong individual. ako pagkatapos mo magpaliwanag. Sige, hindi na ako babasa kasi puro tanong lang kasi ako ngayon eh. Puro tanong lang ako. Sige, hindi ko na babasahin tong My Catholic Faith. Pwede ka naman magpaliwanag, bro, pero ang rules natin dito, once na nagpaliwanag ka, obligado ka na matanong. Kasi kung sino nagpapaliwanag, yun ang dapat. Okay. Alright. Thank you. Naintindihan ko. Salamat. Dito sa Juan 5:20, sabi nyo, napabasa ko kanina ang mga talata, maling salin. Babasahin ko ulit ha. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Sa unang bungad pala ng Diyos, sino ang tinutukoy dito? Ang Diyos Ama o si Kristo? Ang anak at ang ama. Kasi yung anak, yun yung Kristo. Anak ng Diyos, Hindi, basahin mo yung na. May Diyos, copy ka ba dyan? yun Hindi. yung ama ng Hindi mo anak. naintindihan yung ano. Ano ba? Babasahin ko ulit ha. Sa 1 Juan 5:20, babasahin ko ha. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Kama. Sinong Diyos ang tinutukoy dito? Yung ama o yung anak? Yung ama na may anak na dumating. Yesu Kristo yung anak. Hindi. Ang tinutukoy yung Diyos lang, may kama. Teka Pero lang. may kama. Malaboy. Ang tinutukoy, Teka lang. ang tanong ko, tumutukoy ba ito sa Diyos Ama o kay Kristo? Yung terminong Diyos sa ama nga yun. At yun ay may Alright, anak. thank you. Salamat. Yun yung naparito. Yun ang naman tanong ko eh. Yun ang tanong ko. Mo Thank you. muna, Bro Jonathan. Tumutukoy ito Bro sa persona Jonathan. ng Diyos Ama. Sige, thank you. Salamat. Bro Jonathan. Hindi. Ano bang klase talong yan, Jonathan? Alam mo namang Ang anak tanong ko, ng Diyos. huwag kayong magalit. Ano yung tinutukoy yung Diyos doon? hindi kasi... Hindi, kasi binasa ko ano nga. naman yung Kaya sagot sabi ko sa'yo? sa inyo, may copy ba? May ano ba? Sabi Biblia nga- ba kayo dyan? Ang binasa ko kasi, ito. Ang dating Huwag ka muna Biblia, sumagot. 1905. Huwag ka muna sumagot. Huwag ka muna sumagot. Ang Oh, sabi sige, nga sige, ganito. sige. Sabi mo, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Yan, tinanong mo yung kung sino yung Diyos. Ang sagot sa'yo, yung Diyos na may anak. O di siyempre, yan yung ama. Yung anak Alright, yung si yun nga, Kristo. kaya nga napunta Oh, sa diba? ang tinutukoy ko Ngayon, lang naman dito, sino yung ngayon ama nalito ba ka. o ano, pinapili ko lang eh. Pinapili ko lang ang Diyos ama ba o anak, Yun nga, pero itong Diyos na sinagot ka tinutukoy naman eh. dito. Maayos na ba yung sagot eh. Kaya lang, medyo parang Ganun. Kaya nga, nagtatangatangahan ka rin sa parang sagot. inulit ko nga eh. Inulit ko Oh. nga eh. So, ninilaw nyo, Oo. ito yung Diyos ama. Alright? Tama nga, ang Diyos Ama nga na Okay. may Thank you. anak. So, ituloy ko ang Yan basa. yung tunay na Diyos na Ituloy ko yung basa. Ituloy ko ang basa. Ituloy ko ang basa. Ayon sa inyo, Yeah. ito yung Kasi Diyos ama. yung anak ng Diyos, sige. Okay, patuloy natin. Tuloy mo. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya ng totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatwid, ay nasa kanyang anak na si Hesus Kristo, period. Yung sinasabi nyo kanina, period. Tama ako, mali. Yun ang sinasabi nyo kanina, may period. Oo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sino naman itong Diyos naman sa pangalawang tinutukoy ito? Ang Diyos Ama o si Kristo? Ang ama pa rin. Siya naman talaga ang tunay na Diyos eh. Ito ito papaliwanag ko sa iyo at nalalaman natin na Hindi ka, naparito Jonathan, ang pag anak ng nagpapaliwanag. Diyos. Tatanungin kita. Okay, tama na, Ako naman natin na magtatanong. Naano lang ako kasi nga. Hindi ka na makinig ka. Sige, alright. Makinig ka. Pakinggan. Makinig ka. Alright. Di ba Jonathan, sinagot Be ka? polite Teka lang, sumasagot, Jonathan. Sige, sagutin ko. Sige, Diba? paliwanag ko. Sige. Makinig ka muna. Di ba sabi, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. So, ang topic doon, yung naparito. Sino yung naparito? Yung anak ng Diyos. Bakit naparito yung anak ng Diyos? Upang makilala natin siya. Na totoo sa makatid, merong siya. Dapat malaman mo kung sino yung siya. Yung siya ay ipakikilala. Sino ngayon yung naparito na magpapakilala doon sa siya? Ang ating Panginoong
Jesucristo. Sino nga yung ipakikilala ni Kristo? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Yan ang dapat mong maunawaan sa talatang yan. Hindi yung nag-period na nga eh. Nag-period na nga. So, ang topic doon, yung naparito. Alright, At yung alright, naparito, thank you. merong siyang ipakikilala. Alright, thank you Sasan. Maganda yung ano mo, talent deliver, pero nakulangan ako. Babalik tayo sa 1 Juan 5:20 sa ganun pa rin, no? At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Yung una kong tanong kanina, no? Saan ito tumutukoy? Sa persona o sa nature ng Diyos Ama? Kanina pa nga sinasabi sa iyo. Ulitin kong tanong. Ulitin kong tanong yung unang tanong ko kanina. Saan tumutukoy ito? Sabi niyo Diyos Ama. Saan tumutukoy ito? Sa persona ng Diyos Ama o sa nature niya? May Alisin mo binabanggit kasi yan sa na isip mo yung persona. Di ba? At paririto ang anak ng Diyos. So, ang tinatalakay dito, hindi ang Diyos ang paririto, yung anak ng Diyos. Dapat yun ang maintindihan mo. Di, ang tanong ko, Nililito ulitin ko. Napasimple naman tanong ko eh. Tumutukoy ba ito sa Yung si- persona yung- ng Ama o sa nature niya ng Ama? Sabi niyo kasi Diyos Ama eh, ang pinapalo up kanina. Jonathan, Saan tumutukoy sa kinalaman nature o yung sa persona? tumutukoy yung pumarito, Walang yung darating. kinalaman yung nature. Jonathan, Walang kinalaman. tumutukoy doon sa darating. Yung paparito, tumutukoy sa anak ng Diyos na tumutukoy na magbibigay ng pagkaunawa para ipakilala ang tunay na Diyos. Kaya yung tanong mo kung saan tumutukoy o persona or yun ay nature, maling tanong yun eh, doktrina nyo yun eh. Bakit mo itatanong sa amin? Doktrina nyo yun. Kaya nga, ayun nga. Oh. Kaya nga babasahin ko sana may Catholic faith kasi yun doon sana Dapat babasahin ko yung doktrina para patunayan ko sa inyo. Itanong mo, Magkaiba yung isang nature, itanong mo yan magkaiba sa yung pari persona. mo. Doon ang dapat kong basahin kaso Hindi, pinigilan lang ako. alam mo, Pero ang tinanong ko, kaya inulit ko Hindi, para lumilito. matindihan nyo. Hindi, Ito nililito. bang Diyos na unang Tol, na Jonathan, binanggit dito, tumutukoy ba ito sa persona Nililito ng mo Diyos kasi Ama o sa sarili mo nature ng Diyos Ama? teka lang, nililito mo kasi sarili mo. Dapat mong maintindihan doon sa una pa lang na pangungusap at naparito ang anak ng Diyos. Doon pa lang napakalinaw eh. Tatanungin kita, sino naparito? Oh. Sino Ano naparito? na? Ano Sagutin mo. nangyari? Ano nang may sagot na? Hindi nga, tinatanong kita para Nawala makita ko na. kung naiintindihan mo. Tatanungin lang kita kung naiintindihan mo yung talata. O, ha? At lalalaman natin na hindi, tinatanong Ako kita. nga yung Hindi nga. nagtanong. Ako lang mag-isa, marami kayo. Oo. Pwede kayo magtulong-tulong. Pambira naman kayo. Oo. Nagtatanong ka Alam nga. niyo, paborito niyo Kinukun- ano nito? Paborito Teka lang, niyo itong ano nito? kinukumpirma ko lang Christology. kung Alam ko, paborito niyo naiintindihan ito mo eh. yung talata. Kaya nga Kaya tatanungin nga kita, tinanong ko di ba? kayo. At lalalaman Hindi, natin na pakinggan mo naparito muna, pakinggan mo na, oh. anak ng Diyos. Hindi niyo tatanungin kaya mo na kita. sagutin ito. Hindi niyo kaya. Tanungin muna kita. Sino yung naparito? Para maintindihan mo na. Para malaman namin na Ang Diyos naiintindihan mo anak yung aral. ang Diyos Oh. anak, Yung ang binabanggit napaparito. sa talata na yan. Isinuko Para ng Diyos maintindihan. Aba. Oh. Hindi. Diyos Teka lang. Doon sa Jonathan, spelling. walang Diyos anak na Doon sa nakasulat spelling dyan. tayo. Anak ng Eh, Diyos ang yung sabi niya nandyan. kasi, Anak ang ng Diyos. naparito, Doon tayo sa Diyos anak. spelling. Diyos namin si Kristo eh. Sa Katoliko eh. Hindi. Doon tayo. Sa inyo teka lang. yan. Ano, Doon sa amin. next question na Doon lang sa ako. Ayaw spelling niyo tayo. sagutin. O, sige, Doon sa next talata question na tayo. lang ako. Ah, Teka lang, Jonathan. next question na lang ako. Next question na lang ako. Huwag mong babaguhin yung talata. Hindi, huwag mo munang babaguhin yung talata. Parang nahirapan yata kayo sumagot ngayon ah. Nalalaman natin na naparito. Napakasimple lang naman sa tanong ko. Naparito. Madali lang naman, Jonathan. Kaya nga ang eh, sagot. napakasimple nga. Bakit? Diyos. Ang dami Jonathan, niyong paligoy-ligoy pa. Napakadali lang ng Ulitin tanong. ulitin ko para Ang ginawa mo lang kasi, kayong sapang-sapaw para mas tinatanong maganda. itinatanong mo, Oo. yung hindi naman doktrina ng Biblia, hindi aral ng Kaya Biblia. nga nagtatanong nga Jonathan, ako. hindi Ito, aral ng Biblia yung tinatanong mo. Ayon sa Nature o 1 Juan person. 5:20. Ito ha. Ulitin ko ha. At alahanin Gusto natin kita na sagutin. naparitong anak Teka lang, gusto kita. ng Diyos. Anak ng Diyos ha. Ibig sabihin may anak yung ang Diyos, may anak ang Diyos. Sa sinabi nitong may Ayun, anak ng ayun, Diyos, sige, sinong okay. Diyos ang tinutukoy dito?
tumutukoy ba ito Yeah, sa, tuloy mo. sabi nyo kanina, Diyos Ama? O, naka-reply natin, sakto kayo, 100%, tama. Ito ba tumutukoy sa Diyos Ama na persona Sa o ama nature? nga na mayroong anak, mapaparito, Jonathan. Ang Diyos, tumutukoy yan sa ama na mayroong anak na paparito para ipakilala siya, Persona, yung ama. persona. Na ang ama ang tunay na Diyos. Di ba sinagot Huwag ka na kanina? magpersona pa. Kaya nga ang tanong Huwag ko, ka lang persona magsasabi o pa ng nature? persona. Persona, nature. Huwag ka lang magpersona. Huwag ka lang magpersona. Ang Yung tinatalakay persona at nature, Jonathan, Okay. doktrinang Katoliko yan. Hindi naman yan doktrina ng Biblia. Okay. Kaya kung Ibig gusto mo sabihin, malaman hindi kayo kung yan sangayon ay ng ama ay nature, persona. tanong mo,